So meron tayong rational inequality. Actually may video na ako na ito guys. You can just, pag kinulang ka dito, punta ka dito, meron yan. Ayan, rational inequality. So basically dapat alam mo yung mga symbols like greater than, less than or equal, basta something like that. So yung given na binigay, that is 2x minus 4 over x minus 3 greater than 0. So technically guys, kung may number to sa right side, you need to move it to the left, then magpapalit yun ng sign, kasi kailangan 0 equal ng right side natin, or yung sa right is 0. So meron tayong given na ganito, gagawin lang naman dito guys is kukunin mo yung critical points ng numerator galing sa numerator tsaka denominator. So kung meron tayong critical points, yun ang aso. Psst. Meron tayong critical points, kunin mo lang yung numerator, that is 2x minus 4, equate mo sa 0. Ganoon din yung x minus 3 equal 0. Wherein guys, itong denominator restriction yan. Ibig sabihin bawal siya mag-equal kung anong kakalabasan nito. So meron tayong 2x, then lipat natin yung 4, magiging positive yun. Then divide lang natin both by 2. So magiging x equals to 2. So ito yung isa nating critical points. As for sa right side, o itong denominator I mean, that is x equals 3. So bawal mag 3 yung x natin kasi magiging undefined to. So ibig sabihin restriction to. Pag restriction guys, nasa denominator to, then kahit or equal yan, magiging open circle lang yan. O hindi mo siya i-shade. Then ayun, kung meron tayong restriction, pwede natin i-graph para makita. So pag in-graph natin, ganito yung tsura nya. So this 2, then 3. So basically ito yung 0 natin for example. So ito yung 2, ito yung 3. Kasi positive sila parehas. So dahil guys yung inequality natin is wala siyang or equal, ibig sabihin lahat lang to open circle. Yan, critical points natin. Kasi pag shaded to guys, or pag naka or equal to, itong numerator mo shaded yan. Pero yung denominator always yan open circle kasi bawal siya doon i-plug. Anyways, kuha tayo ng test points. Pagdating sa test points naman guys, kukuha ka lang ng number sa left na itong critical points mo, then sa pagitan na itong dalawa, then sa right na itong 3. So basically, meron tayo na ito. Kapag available yung 0 sa test point, gagamitin mo yon. So ibig sabihin meron tayong 0 dito. Lagay natin yung 0. Then sa pagitan na itong 2 and 3, pwede natin kunin yung 2.5 or 2 and 1 half. Kasi sa pagitan nila yon, decimal siya. Then sa 3, yung pinakamalapit lang na number which is 4. So magkakaroon tayo ng test point like 0, 2.5, and 4. So lagay natin dito 0, then 2.5, and yung 4. Kaya nga ayun na guys, meron tayo na ito. Then meron tayo na ito guys, ibig sabihin i-check natin siya sa original natin na given. Kapag nasatisfy natin yung inequality, ibig sabihin true yan, shade mo yung graph kung saan yung test point. Then kapag hindi X mo. So lagay natin dito para malinaw. Ito yung graph natin. Ito yung 0. Ito yung 2. Ito yung 3. So basically sabi natin, ito is open circle. Then test point natin dito, that is 0. Dito naman is 2.5. Then dito naman is 4. So ito yung equation, yung inequality natin. Check natin to test point, di ba? So basically meron tayong x equals 0. So kahit takpan mo na lang itong mga variable x, makikita mo na yung sagot eh. That is negative 4 over negative 3. Pero kung hindi na gets yun, para maging ganito siya. Kapag nag-evaluate ka ng 0 guys, you can just takpan mo na lang yung mga may variable na x. Pwede na yan. So yung negative divide negative magiging positive, that is 4/3. So basically guys, yung 4/3 is greater than 0 which is true. So pwede mo to i-shade yung part na to. Then pagdating sa gitna naman, syempre yung test point natin is 2.5. So kung meron tayong x equals to 2.5, lilipat din natin yung dito sa variable x. So magkakaroon tayo ng 2 times yung 2.5 minus 4 over 2.5 minus 3 greater than 0. So yung 2 times 2.5, that is 5 I think. So 5 minus 4, that is 1. Over yung 2.5 minus 3, that is negative 0.5.
greater than 0. So yung positive divide negative, that is negative 1 over 0.5 less greater than 0. Kung yung negative numbers mo guys is always yan mababa sa 0 So this is false. So kung false yun, hindi mo tayo shade kasi false yun So punta tayo sa 4. So that is 4. So plug lang natin siya dito. So magkakaroon ka ng 2 times 4 minus 4 over 4 minus 3 greater than 0. So yung 2 times 4 that is 8 minus 4 that is 4 over 4 minus 1 3 that is 1 greater than 0. So po yung 4 over 1 that is 4 greater than 0 which is true. So basically shade mo rin daw. So kukunin na natin yung interval notation niya. So basically yung interval notation babasahin mo lang siya from left to right. Remember kapag meron kang open circle dyan, that's not part of the solution So big sabihin magkakaroon tayo, pag binasa mo siya yung mga arrow infinities dyan, kung nakaturo sa left side that is negative, kapag nakaturo sa right that is positive. So yung negative to, so negative infinity. Tapos pag dinerecho mo siya, tatamaan niya yung 2 na number. So yung 2 natin guys, hindi siya kasali sa solution kasi nga open circle siya. So parenthesis yan parehas. Then union kasi meron pa sa kabilang side na possible solution. So pag nag-start ka sa 3, lagay mo yon. Then diretso mo yung graph. Tatamaan niya yung arrow. Yung arrow nakaturo sa positive. That is positive infinity. So ito yung interval notation mo para dyan. Or pag ginawa mo naman siyang set builder, magkakaroon ka ng x such that x is an element of real numbers where x is less than negative 2 or x is greater than 3. Ito yung solution set.